Philippines Jubilee Year 2025. Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon ng Miyerkules, ika-23 ng Abril, taong 2025. This time check is brought to you by Jabatech Corporation. Kapag information technology ang usapan, Jabatech Corporation ang inyong lapitan. Mapa software, website o mobile apps. Mabilis, pulitong tulong ang inyong maasahan. Kaya unleash your creative genius with Jabatech Corporation. For more information, contact them sa website www.jabacompany.tech, Facebook page www.facebook.com/jabatechcorp or email info@jabacompany.tech. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Tiniyak ng Malacanang ang pagdalo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Lisa Araneta Marcos sa libing ni Pope Francis sa Vatican ngayong darating na Sabado, April 26. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang pagdalo ng Pangulo ay bilang pakikiisa at paggalang ng sambayanang Pilipino para sa yumaong Santo Papa na nagsilbing gabay at inspirasyon sa milyong-milyong Katoliko sa buong mundo. Gaganapin ang funeral mass sa yumaong Santo Papa sa St. Peter's Square sa Vatican sa 1:10 ng umaga oras sa Roma, kung saan pangungunahan nito ni Cardinal Giovanni Battista Re, ang Dean ng College of Cardinals. Inaasang dadalo rito iba't ibang pinuno ng Estado, mga dignitaryo at mga opisyal ng simbahang Katolika mula sa iba't ibang bansa. Matapos ang misa, ang labi ni Pope Francis ay dadalhin sa Basilica of St. Mary Major para sa kanyang huling himlayan, isang simbahan na madalas niyang bisitahin sa mahalagang sandali ng kanyang panunungkulan. Bukod kay Pangulong Marcos, 18 mga pinuno na iba't ibang bansa na ang dadalo sa libing ng Santo Papa, kabilang na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig, Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Diskurso totoo. Totoong balita. Makatotohanang usapan. Dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso totoo. Makinig. Diskurso totoo. Let us put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, you are the living water. Renew all those who are spiritually dry. We are blessed to have Pope Francis as our spiritual guide here on earth. And we pray that his teachings and acts of compassion will forever live amongst us. Eternal rest grant unto Saint Francis, or our Santo Papa Francis, O Lord, and let perpetual light shine upon him. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, tayo po ay maglaan ng ilang segundong katahimikan upang ipagdasal ang pagpanaw ng kanyang kabanalan Francisco. Mapapakinggan po natin ang tunog ng kampana bilang pakikiisa sa pakikidalamhati ng buong simbahang Katoliko.
et servire Domino in everything. Love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus Diskurso Totoo. Magandang hapon mga kaibigan, magandang mapayapang hapon mga kapanalig. Ako po si Marupa Hati Sarne. Ako po si Erwin Ogawa. At ako naman si Ace Acero. At ngayong hapon na ito, syempre kasama rin po natin ang ating chairman. Chairman JP. Oo, chairman Boss, po na Aklan Group of Magandang Companies, hapon po. Dr. Hapon po. JP Aklan. Gandang hapon po sa inyong lahat. Yes sir, oo. Ngayong hapon na ito, ang ating Wednesday ay Sports Wednesday. Yes. Oo, kaya mga usaping Pampalakasan. sports po, pampalakasan. Palakasan. Oo, pero syempre hindi lang pampalakasan physically, pati mentally, And spiritually. Physically. Oo, lahat. Ayan, lahat ating pong pag-uusapan Yes. ngayong araw na ito. Kaya, Nakakalungkot at wala na si Lolo Kiko. Yun. No. At hindi yes, pala ang kanyang libeng, no? yes. And he was a sports fan, no? He was a fan of football. Yes. Oo. Mamaya di-discuss natin yan. Di-discuss natin yan in a bit. Mm-mm. Alam mo, talagang, syempre, Argentinian yan di ba? Ang mga Argentinians, talagang focus sila sa soccer, sa football. From Buenos Aires, di ba? Iba ang culture ng football sa kanila. Kumbaga, kung sa atin, tayo ay talagang Basketball. engross sa basketball. Sila naman ay sa football naman. By heart. By heart and by soul. Yes. Oo. Diba? Well, mamaya alamin nyo kung ano ang naging parte ng football sa buhay po ng ating Papa Francisco. At gayon din, marami po tayong mga ibabahagi sa inyo ngayong hapon na ito. Pwede po kayong sumali sa ating discussion. Punta po kayo sa Facebook page po ng Veritas DZRV 846. Pwede po kayong maglagay ng inyong mga comments po doon, makisali sa ating usapan, or kaya po mag-text po kayo sa 0918-837-4827 0918-837-4827. Ayan, pwede Yes. po kayong mag-text po dyan. And pwede rin tumawag sila, di ba? Doon sa 8925-7931 hanggang 39. So yan, Meron malayang silang talakayan gusto tayo. silang i-share na opinion, no, di ba? Makipag-diskurso din sa Ang atin. daming ways para makontakt tayo. Oo. Ano pang hinihintay mo? No na. No na. Dr. JP, pupunta ka bang Rome?
Hindi ma'am. Dadasal na lang tayo. Parang kubaw lang no? Lolo Kiko. Pupuntang Rome. Pero yan nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes, and, his Nabalik- wife. First Lady. And ang kanyang delegation ay papuntang Rome nga. This coming Saturday kasi at 10 a.m. in Rome, dito sa atin mga 4 p.m. yon ay masasaksihan ang paglilibing ni Pope Burial. Francis. So doon din siya lilibing sa lugar na yon. Hiniling niya sa may Chapel of Santa Marta at yun din kabilang doon sa kanyang mga huling ibinahagi na parang last will and testament niya. Pero spiritual testament ang tawag doon. Kung ano yung kanyang mga habilin. Tapos may benefactor pala na gumastos doon sa kanyang paglilibing. Hindi niya sinabi kung sino ang gumastos niya. Pero Anonymous na. oo, 2022 pa lang ibinigay na doon sa chapel po sa Basilica of Saint Mary Major. I'm sorry, galing pala siya doon sa sa isang chapel po doon. So doon po siya ililibing sa Chapel of Basilica of Saint Mary Major. Doon po ililibing si Pope Francis. So kaya panoorin na lang siguro natin. I believe Veritas will also cover. Magkakaroon po ng So lahat for sure sariling tututok coverage dyan po Bizarre ang Veritas. Okay. So, welcome po dito sa Diskurso Totoo, mga kapanalig. This program is brought to you by Diskurso Media, your beacon of truth, beacon of trust, laban sa mga huwat na impormasyon at balita. Bisitahin niyo po yung Diskurso Media sa aming website sa diskurso.ph o follow po kayo sa aming social media pages. Type niyo lang ang Diskurso on air. Ayan. At yan, tayo ay nakakasama nila Lunes, Miyerkules at Biyernes. Alas 3 times a 5 week. alas 6 ng gabi. Ngayon, ano ba ang iyahatid nating balita? Ace, Ano bang latest Oo. issue natin dyan, partner? Bago tayo pumasok sa larangan ng Sports. pampalakasan. Alam niyo po ang sa ngayon meron pong 4 na OFW vloggers na kakasuhan na ng NBI dahil sa fake news. Yun na naman ang Naku, fake ito news. na naman tayo sa fake news. Almost every day. Galit tayo dyan, Chairman, di ba? Dito sa diskurso. Galit tayo Sa sa mga fake fake news. news. Allergic tayo dyan. Allergic tayo Wala dyan. akong sinasabi. Itong mga OFWs na ito naka-base sa Saudi Arabia, New Zealand, UK, tsaka Canada. Napakaraming mga reklamo na iniharap laban sa kanilang Department of Justice dito sa Pilipinas kasi ang gawa nila, in-edit nila yung mga video. Alam mo yung Tapos splice. Para magmumukhang Mag-ibang syempre, meaning, yung positive oo. maging negative. Yes. Ganun naman madalas ang ginagawa nila para syempre, yan na, ma-alter na yung talagang tunay na Katotohanan. information o data na kung ano man yung nasa loob Yun ang papaniwalaan ng mga tao. O di kayong article na yun. Talagang Malakas ang pipiliin loob nila. kasi wala sa Pilipinas. Kaya So, pala. ang isip nila, hindi sila makakasuhan, Oo. hindi sila maaabot ng batas, hindi Akala nila nila. alam. Dahil nakasuhan ka, hindi ka na makakabalik ngayon sa Pilipinas. Oo. Kahit Ban. pagdating mo pa lang sa airport, warrant of arrest na yan. Nakakaharapin mo. Oo. Pero- parang yung isang ayaw umuwi Uuwi pa kaya yun. na vlogger din. Yes, Sa mukha pa kaya uuwi pa kaya parang Si hindi na. Vitali. Alam mo kasi ang Hindi freedom yun, of isa speech. Isa pa? Sabihin May isa- lahat tayo, may Ah, freedom oo. of Ah. May limitation yan. Hindi yan po pwedeng absolute. Hindi maaari na lahat na lang ng gusto mong gawin at sabihin, isasabihin mo kahit na ikaw makakasakit na. At first, gagawa mo ng kwento. Kasi ngayon in the advent of social media, kahit sino pwede mag-allege Diba? Any Tom, Dick, and Harry can allege. Kahit sino. But it's another thing to prove. So yung yan yung dahilan bakit tayo merong batas sa cyber libel. True. Yan ang problema rin, no, na yung iba ginagamit nila yung di umano, 'di ba? Allegedly. Yan. Akala nila pwedeng lisensya yon para makalusot ka dun sa fake Parang news. safe, no? Tingin nila Oo. safe yun. Pero itong ginawa kasi sobra dahil lang in-splice nilang video yung kay NBI Director Santiago mismo. Ano yun? Tapos may malis yun. Ang intent mo Oo. doon talaga is manloko ka para masabi mo at masabi na nanggaling doon sa ating kagalang-galang na NBI Director. It's a position of authority. Oo. Ating batas. So hindi po pwedeng basta ganunin lang kahit sino.
Kasi ang daming bashing yung naganap, tsaka diba? of all people, nagagawan mo pa ng fake news. Talagang director pa ng NBI, of all people, pinag-iisipan ba nila yung ginagawa nila? Oo, tapos ang ginawa pa raw nito mga vloggers na ito, lalo pang pina-viral yung yung videos na yun na in-splice na kanilang pinopromote as truth. So, syempre, hindi na nakatiis ang ating pamahalaan. Sila po ay kinasuhan. Ang clarification po ng NBI, ang original statement daw po ni NBI Director Santiago ay nakatarget labang sa mga OFWs na actively nagpapakalat ng false information. Particularly, minention nila ang isang US-based individual. Si letter M ba yun? Ayun. Tapos, anyway, yung edited video kasi, nagtunog na lahat ng OFW sa target na. Ng Kakasuhan, aresto pag-uwi, kapag umuwi dito sa Pilipinas. Kaya, syempre, very misleading. Alam mo, nagalit tuloy yung ating mga kababayan. Ang daming negative comments, 12,000 negative comments from Filipinos worldwide. Ano yan that is already inciting na magalit ang mga tao para mag-revolt, di ba? Kasi imaginein mo, play something that is very ridiculous sa online, tapos pakalatin mo, di syempre trending yun. Di ba? Ganun lang naman yan, naghahanap lang naman ng ang mga tao kapag nasa loob ng social media, ito ba, I will agree to this? Di ba? Ito ba is something na I will react to this? Kaya ngayon ng ng social media, reaction. Yes. So, ano kaya yung purpose ng mga vloggers Hindi naman nito, nakakagad diba? sinasabi kung yung ba ito totoo, hindi. Ang purpose nila makakuha ng mga likes, ng mga likes. So, comments. negative or positive, Oo, no? at saka makapag-alter ng information na alam nila na mapupunta. Yung syempre, gusto nilang makuha nila yung At akala simpatya nila ng kikita tao. sila Parang- di ba? Kasi akala nila pag maraming views, maraming mga comments, di ba? Nag-earn ka pero Pati sa headline pala makikita, clickbait, di ba? kasi ang dami mga vloggers na ngayon nagkukwento na sila may bahay na. Kasi may kotse. alam nila na hindi naman chine-check yan ng mga napindot. Pindot lang na pindot. actually, yung alam mo yung mga pindot na lang. Unang ano pa lang, nakita pa lang. Yun ang clickbait. Best example na lang ito, isang best example lang, hindi ko naman nila lahat, pero mostly mga senior citizen. Syempre, hindi naman na yan ganun ka-familiar sa social media. Kung ano na lang mapindot niyan, kunyari, may nakita silang parang, kunyari, mahilig sila sa bingo, kung may makita silang kung ano lang na bingo doon, tapos kung saan na napupunta, di ba? Same yan sa, eto, tungkol sa ganito, syempre, nakuha yung interest nila, hindi naman nila i-check yun Pipindutin na lang nila yun, syempre, babasahin nila, malay ba nila kung totoo? Kasi checking the alam source. nila, that's the trend. Kumbaga, ang mga bata nga ngayon, doon na nakuha ng information sa cellphone, 'di ba? Sa social media. So para sa kanila, ito na yung bagong dyaryo. Dito na ako maniniwala. Oy, pero hindi. Diyan nga natapos si Ace. Click ng click. Ayan. Diba? Think before you click nga, sabi nga. 'Di ba? Ganyan nangyari. Kumbaga, pag nakakakita siya, wala siyang ginawa kundi mag-click. Nako. Anyway, sabi ni Jason Pulga, Ayan. shout out mga idol. Sabi niya, magandang hapon po. Thank you, Jason Magandang hapon po, Pulga. Sir Jason. Magandang hapon po. Oo. Anyway, magpaalala muna tayo. Don't change that channel. Kami po ay babalik. Marami pang pag-uusapan. Diskurso Totoo. Diskurso Totoo. Talagang everyday marami tayong natututunan. Talagang life is continuous learning, ika nga. Pero kung gusto mo na mas madami malaman sa maiksing oras, mag-Hey Teach ka. Ito ang online educational portal na tiyak bubusog sa inyong karunungan. Mantakin nyo, may 2 million ebooks para sa sari-saring paksa na inyong kakailanganin para sa genuine learning. Hindi basta Google o AI lang, kaya kung hangad nyo na talagang matuto, log-in na sa www.heyteach.com. Uy, kapanalig! Narinig nyo na ba yung Only Care Card ng J. Aklan Medical? Alam nyo ba na pag kayo ay meron nito, ay 1 to sawa ang inyong check-up sa isang buong taon? Kahit konting ubo o sipon lang, hindi ka na mag-aalanganin magpatingin, di ba? Konting iniinda, ipatingin agad yan. Mas maganda na yung sigurado ka, kaysa ay ugat pala ng mas malala na karamdaman yan. Kung gusto nyo malaman kung ano ang nagagawa ng Only Care Card ng J. Aklan Medical,
Log in lang sa www.jaclanmedical.com. Maaari rin po silang i-text o tawagan sa 0963-662-6952 or mag-email sa corporate@jaclanmedical.com. This segment is brought to you by RWE Basketball Academy. Para sa mga inyong aspiring future athletes na 12 to 21 years old na naghahangad maging mahusay sa larong basketball. Kaya ano pang hinihintay nyo? Rise, work, excel the right way with RWE Basketball. For more information, log on to website www.rwebasketball.com or Facebook page www.facebook.com/rwebasketball. Ayan, okay mga kapanalig, welcome back sa Diskurso Totoo, ang inyong beacon of truth, beacon of trust. At ngayong Miyerkules, ang tanglaw ng usapan sa mundo ng palakasan. At bago tayo tumako sa ating pag-uusapan pa sa palakasan, syempre, of course, condolences para sa pagkalipas ng ating Pope Francis. No? Pagyao. Oo. Pagyao. At siyempre, si Pope Francis, ayon sa kanyang biography, ay talaga ding mahilig sa sports. Most specifically sa football. Yeah. No? At tawag dito, according sa reports, mabalik lang, according ng sa reports, si Pope ay saan ulit siya ililibing this coming... sa Chapel of St. Mary Major. Yeah. Basilica. Yan din ay Chapel of the Basilica of St. Mary Major, which is also in Vatican City. Doon din, oo. Okay. Basilica of St. Mary Major. Ayan, Basilica. Okay. Ayan. Pero may magkakaroon muna ng funeral march doon sa St. Peter's Square, right? No? Magkakaroon muna ng funeral march at 10 a.m. Yun nga ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and the First Lady Liza Araneta Marcos. And then, ibabalik siya doon sa St. Peter Basilica. And from there, ililipat na siya for his final resting place dyan po sa Chapel of the Basilica of St. Mary. Sure, tutok yung buong mundo dyan. Talagang tutok dyan. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang mundo ng sports. Yeah. Kasi nasa labas pala ng Vatican. Yung Basilica of St. Mary Major. Okay. So, ayun, mabalik nga. So sports-minded rin pala si... Sports-minded din si Pope. Si Lolo Kiko. Bago pa man siya naging Santo Papa, si Jorge Mario Bergoglio ay isang diehard football fan. Pero hindi siya naglaro? O naglaro siya? Supporter lang siya. May nabasa ako, honorary member daw siya ng San Lorenzo Football Team. Honorary and favorite team niya. Ang San Lorenzo de Almagro. Football. Okay. Kasi yun yung galing sa hometown niya sa Buenos Aires, sa Argentina. Ayan. And ayun. Member Di ba hindi lang supporter, member din. Di ba si Messi? Puro na lang siguro maglaro siya, no? Kung gusto niya. Pero syempre, meron din namang mga, kunyari, ikaw ba? Tago dito. Kung sabihin na natin, mahilig ka sa basketball, pero alam mo naman sa sarili mo na wala iba yung naging calling niya. Iba yung naging calling niya. Kumaga, di ba, pagkalipad ng bola, napatingin siya sa air. Sa langit. Sa langit. At tinawag siya ng Diyos. Yun yung sign. That's the sign. Di ba? Oo. Hindi. Which is a very good sign, syempre. It's a very good sign. Pero ang pero calling alam niya mo ba talaga, na huminto siya sa panonood ng football. Kahit na love niya ang football. Huminto siya noong 1990.
Kasi nag-promise siya sa Our Lady of Mount Carmel na hihinto na siya sa panonood ng TV. Ng TV. Oo. So, pati yung panonood ng football, hindi na rin niya nasubaybayan. So, hindi siya nanood ng TV? Oo. No? ang funny nga kasi I don't know if napanood nyo na yung The Two Popes. Kasi nandun si yung pinortray si Pope Francis. Tsaka si Pope Benedict. Parang may isang part doon, yun nga, nanonood sila ng football. Pero parang ano lang siya, parang it's just a callback siguro. So yun nga, kasi mahilig si Pope Francis sa football. Pinapakita doon, nanonood sila ng football. Pero in reality, hindi naman na talaga nanonood ng TV si Kaya si nga Pope. sabi, kinorek nga nila yun Sabi, hindi raw totoo yun. Kasi nga, huminto na siya 1990 pa lang. Pero siguro para lang din mapakita na na naging siya, normal na tao, di ba? Prior to being a pope, di ba? So, nanonood pala siya ng football. Akala ko all this time, ako personally, I really thought all this time din, yung pagiging fan niya ng football is talaga nanonood siya from the stands sa football field mismo. Ang sport kasi sa Argentina kung saan galing si Lolo Kiko, football Opo. That's the reason why yun ang kanyang favorite sport kasi doon sa pinanggalingan niya, yung hometown niya which is Argentina sa South America. Football is the sport. Tayo lang naman sa Pilipinas ang isa sa mga bansa na talagang basketball is life ball is life. Ball is life. Ibang bansa, no? Lalo na sa Europe, sa Africa at even in South America, ang talagang number one sport dyan is actually yung football. So si Lolo Kiko, si Lolo Kiko ba doon siya ililibeng sa simbahan na kung saan parati siya nagdadasal during the pandemic? Yes, yun, yes, Opo, sir. yun po yun. Doon nga siya ililibing. So, that is outside pala of Vatican City na, no? Nasa labas na pala ito ng Vatican City. Itong alala ko nun during the pandemic, talagang siya lang ang nagdadasal sa simbahan na yon. It was only him. Before daw and after apostolic journey niya, nagdadasal siya dun sa simbahan na yon. Minsan, no, like for example, he's a football fan. Paano kaya being a pope, na syempre as humans, tayong mga ordinaryong tao, may mga gusto tayong mga sports, paano kaya niya na-enjoy yung football, lalo na naging pope na siya? Given the fact na, kumbaga, hindi kagaya nung pari ka pa lang, syempre, isa pa lang pari siyang hawak mo, no? Yung mga bata, siguro sa kalsada, nakikita pa niya, nagpo-football. Siguro may mga liga, nakikita niya, may mga football. Paano kaya niya na-enjoy yung football? Syempre, hindi naman basta mawawala yung passion mo sa sports na naging pope ka na. Feeling ko it's more of, ako for me, I think it's more of acceptance. Give it, best example for this, siguro, ikaw, tatay or nanay, at ikaw ay dating sabihin na natin, pangarap mo talaga na maging volleyball player. Pero syempre, given na ikaw na isang magulang or meron ka ng responsibilidad na talagang mas mabigat, at hindi mo na pwedeng itonang yung oras para doon sa bagay na yun, ikaw na lang isang tagahanga na lang talaga. Kumbaga, napupuno na yung puso mo, yung isip mo, na nakikita lang, napapanood, lalo na kung ang naglalaro is yung favorite team mo. Kumbaga, that's enough. Contentment. And sabi nga nila, contentment. It fills you up. Even though kahit na ikaw mismo sa sarili mo, wala ka na doon sa field, sa court. As long as you're there, you're in the moment. Kahit na hindi siya nanonood ng TV, kasi mayroon din naman ako nakitang clips, dinadalaw din siya ng mga football players. May hawak-hawak pa siyang jersey, di ba? Parang may nakitang video, marunong magpaikot ng bola si Pope sa daliri. Diba? Highland Globetrotters yata yung football talaga. nagturo sa kanya na magpaikot. And according to research, Pope Francis sees football as a potential tool for promoting positive values like teamwork, solidarity, and respect. So, ang ganda pala ng meaning ng football for him. Kaya nga organize siya ng match noong 2022 yon doon sa Roma, kung saan mga football legends yung mga inimbitahan niya. Ito nga ay para i-promote ang unity and peace through football. Di ba? Iba kasi yung sport na yan, hindi kagaya dito sa di ba ibang sports na gustong-gusto natin like basketball. Score ng score. Ang football kasi, ang score lang niyan, 1, 2 points, 3 points, ganun lang ang score niyan no? So, ang excitement niyan, nagbi-build up. Kumbaga, hindi kagaya ng basketball na score ka ng score. Ito,
parang hindi ka makakakita ng score for so long eh. Di ba? For 30 minutes, Parang- for 1 hour, pwedeng 30 walang minutes na score. wala pa score. Oo. Oh, pero tayo medyo na-in-love din tayo sa football noong nagkaroon ng ASCALs, di Yes, ba? oo. Biglang Pero na... parang hindi ata kami na in love sa football, baka ikaw yon. Ay, ako ba? Yung mga girls, Pogi eh. mga girls kasi, Parang kahit kailan na mga kahit hunks. kailan sa sport ng football, never kong na-enjoy siya eh. Diba? Kasi kung titignan mo, pag napanood mo yung mga sportscaster natin, pag basketball, no? Very This exciting. guy is scoring 15 points, 15 rebounds, 10 assists, 5 block shots, tapos makita mo yung analysis nila talaga, solid na solid. Pero pagdating sa football, pag narinig mo yung mga announcer, oh, what a great day it is, everything, the sun is actually there. They're playing their hearts out. What do you think is your prediction for the game? Who knows? So parang nagkukwentuhan lang talaga sila. Oo, very chill. Doon mo makikita yung different action. Pero kapag nakascore naman, akala mo sisirain naman yung buong stadium. Oo nga. So Yun yung ang tagal, difference no? niya. Nag-struggle ka sa una hanggang sa makascore ka. Hanggang sa, ayan na nga. So, hanggang sa makascore nga, nawala. I mean, nabasa rin ako, may favorite Brazilian player ng football, si Sino Pope Francis. How do you pronounce his Pelé? Yan. Favorite niya daw yan nung in-interview siya. Oo. Brazilian football player. Ah. Yan. Sino yun? Pero syempre, wait lang, i-check pa natin yung mga iba pang favorite ni Pope na Yeah, this one? football Oo. football players, pero pansamantala magbigay muna tayo ng mga konting Yes, Paano? paalala muna. Paalala muna. Oo, magbabalik po ang diskurso. Totoo. Diskurso Totoo. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee year, 2025, Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani, from Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon ng Miyerkules. This time check is brought to you by Jabatech Corporation. Unleash your creative genius with Jabatech Corporation. Tayo sa inyo, Mamaru. Balikan lang natin ang RWE mga kapanalig. Alam nyo ba na para sa maliit na halaga ay tiyak may matututunan ng inyong mga anak sa larangan ng basketball? Yes, for only 6,500 pesos, may 10 sessions na ang inyong mga anak na siguradong magle-level up ang kanilang galing. Kaya rise, work, excel, and elevate your game dito sa RWE Basketball Academy. For more information, log on to website www.rwebasketball.com or Facebook page www.facebook.com/rwebasketball. Matibay at solid ba ang hanap mo? Parang Aklan Construction yan. Matibay lahat ng gawa, maliit man o malaki. Yaring-yari na talagang high quality. Kaya para sa mga construction projects na pangangailangan, andito lang sa Aklan Construction. For more information, contact 0977-830-5319 para sa mga detalye. Ayan, mga kapanalig, welcome back sa ating airball. At bago tayo magpatuloy, Ma'am Maru, ikaw ba, ano bang baon mo na sports natin for today? Ayan na, nilabas na. Pampalakasan sa pampalakasan. Alam mo, talagang minsan hindi mo inaasahan na meron kang mamimit na tao na
mga sikat pala dati. Pagkatapos, para mga ordinary people na lang sila doon. Simple na ang living, ganyan. Kasi nung minsan na nanggaling ako sa isang trip, sumakay ako ng InDrive. At pagkatapos, may nasakyan ako na driver na napakagwapo. Tapos ang tangkad, siguro mga 6'1", 6'2" siya. So napansin ko na kagad. Sabi ko, sandali lang, sabi ko gano'n, basketball player ka ba? Tapos natawa siya. Sabi niya, opo. Sabi ko gano'n. Bata pa, siguro mga nasa 27 years old. Parang mga kasing edaran ko Oo, lang. yan. Oo. Parang sinasabi mo, is Gen ikaw Z. yun Gen Z. Actually, gusto nga sabihin kanina kasi pogi ko ba? Kaso, Parang yun ang gusto mong kakulay mo lang yun na yung tumakbo sa isip ko kasi Parang kakulay mo lang height yata. Kakulay mo lang daw. May picture, di ba? Pwede ba may natin picture ipakita ako. ang picture niya? Ayan. Nakarating ba sa... Para malaman niyo na totoo pa. O, di ba? Ang Uy, Pogi? parang import. Oo, natuwa. Parang cheerleader ka Ayan. naman doon. Okay ka mo. Parang may nakita ako nag-comment sa Facebook, single daw ba siya? Charot. Yan. Single. I'm ready to mingle. At nalaman ko na sa pagkukwentuhan namin, na talaga palang basketball player siya at naglaro siya sa Maharlika MPBL. MPBL. Oo, Maharlika League. Ano ibig sabihin ng MPBL? Basketball League. Maharlika Pilipinas. Basketball. Ayun. Maharlika Pilipinas Basketball League. Ito yung binuuto ni Senator Manny Pacquiao. Senator diba? Manny Pacquiao ang nagbuo. Oo. Kasi ang intent niya doon was to give chances sa lahat ng mga islands natin. No? Yes. Kasi napakadaming gustong maglaro ng basketball. Oo. Oo, kasi mga regions ang ginawa nila dyan mga probinsya. Which is- yun ang ginawa nila mga teams dyan. Dapat naman talaga for the longest time. Oo. Pero kagaya ng format ng NBA, puro states, di ba? Yun nga yung sinasabi natin kasi ang nangyari sa PBA kasi natin, di ba? Ilang teams lang yan, no? I don't know if it's 12 teams, no? 12 teams, I guess. So, sa pagiging 12 teams na yan, so ilan lang ang magiging player niyan? So, pinakamaraming player na yan, 20 players per team. That's only 240 players if my math is right. Diba? 240 players ang ang pwedeng maglaro diyan sa so napaka-konti. So yung FPBL, it opened up doors, no? So maraming liga, NBL, PSL, it opened up doors for pro players. Kasi alam mo kasi tayo sa Pilipinas, natataka nga ako bakit hindi gawin sa atin talaga na magtulungan ng LGU tsaka ang private sector para gumawa ng isang basketball team. True. Kasi alam mo, kung i-compare mo sa mga schools, no, kaya talagang ang daming nanonood ng mga college basketball. Kasi meron silang chini-cheer. Kasi eskwelahan nila yun. Kampihan. Oo, mahilig tayo dyan. Tayo ngayon, yung mga syudad, hindi tayo mag-create ng team na para sa syudad, para mag-cheer yung mga tao talaga na eto dito ako sa syudad na to, eto kakampi ko. So, yun yung dapat na laro. Kaya yung mga players na kagaya niyan sa sabi mo, Amaru, si taga Bicol Volcanoes ba yan? Oo. Anong pangalan niya ulit? Ang pangalan po niya ay Jasper Patrick Bowak. Naglaro siya sa Bicol Volcanoes pero hindi siya tiga Bicol. Actually, import siya from Bulacan. Import pala talaga. Gusto yung word na import pero local, di ba? Taray. Locally imported. Kasi napakagaling, napakahusay niya. Naglaro siya sa Adamson University, Baby Falcon, sa UAAP. So nakapaglaro din siya sa UAP before? Oo, dun siya na-discover actually, no? Stepping stone lagi. Oo, tapos naglaro din siya sa NBL Pilipinas, tapos basta't marami siyang napaglaruan. At yung naging Bicol Volcano siya noong mga bandang 2022 yata ito, kung di ako nagkakamali. So, ngayon, bakit siya naging driver ng InDrive? Bakit nga ba, Mamaru? Nakwento niya ba sa'yo? What happened? Yun nga kasi yung nangyayari ngayon sa ating professional leagues, no? Kasi dahil nga walang specific na backer, no? Kumbaga, ang NBA kasi, when you're an owner of an NBA team sa US, kumikita ka. Kasi yung gates niyan, ibig sabihin yung ticket niyan sa stadium mo, no? So syempre sa iyo 'yon. Tapos yung share ka sa merchandise, sa rights, no? So lahat 'yon meron kang revenue. Dito sa atin kasi walang ganon. So yung ating mga basketball teams dito, talagang it's a marketing thing. Bawa, San Miguel o kaya Talk and Text,
talagang it's their marketing budget. So they're doing it in order to promote their brands. Yes. Pero ito, hindi naman tayo nagpo-promote nung ride-hailing app pa. Sorry. Pasensya na po. Banggit eh. Ride-hailing app na lang. Unless. Kapanaligi, walang promotion doon. Pero yun nga, bakit siya naging driver ng ride-hailing app? Nagkaroon siya ng knee injury. Dahil doon, na-sideline siya. Hindi siya nakabalik Injury talaga mostly ang nakakapag lay off na mga and at a very young age. Nahirapan makabalik, no? He had to stop. Sabi ko nga, bakit hindi ka na bababalik? Sabi niya, ma, mahirap na eh. Sabi nga, ayoko naman na ipuwersa. Sabi niya, kasi it will take time daw para mag-heal yung kanyang injury. Major injury siguro. Hindi mo pwede. Ibang mga players natin, lalo na yung kahit nasabihin mong professional player sila, they're playing in this other leagues other than the PBA. Talagang may other jobs sila. Yung basketball is just one of their key sidelines. Parang passion lang passion nila. Meron pa silang ibang trabaho. Ganun talaga ang situation. Pero what happened here was, parang he was forced to do this kasi nga po, wala na siyang job doon sa pagbabasketball. So, ang ginawa niya, yung kinita niya o inaipon niya, ipinambili niya ng kotse. At pagkatapos yun nga, nag-apply daw siya doon sa ride-hailing app na yun at nag-drive siya para doon. Tapos sabi ko, anong balak mo? Ito na lang ba forever ang iyong magiging trabaho? Sabi niya, mami, hindi, nag-aaral ako. Sabi niya, nag-aaral daw siya para maging customs broker. So, ang kanyang pangarap ay pumasok sa customs, no? At magtapos at doon niya itutuon naman yung kanyang career, no, sa customs. Sabi niya, pero miss na raw niya talaga ang pagbabasketball, and he is hoping na kahit magkaedad na siya at gumaling na yung kanyang knee injury, makabalik siya uli sa paglalaro sa basketball. Usually yung mga na-injured at saka yung medyo nagkakaedad na, kasi kapag ang age mo na sa basketball nasa 30 years old ka na, considered ka ng matanda, no? Para ka talaga, 30 lang? Nag-early retirement yung iba Ano yan? 28 na siya. So medyo so pwede naman siya pumasok sa ibang larangan kagaya ng coaching. Pwede. Kasi kailangan mo ibigay mo na lang yung wisdom mo. Impart your wisdom to the younger players. No? So actually yun nga yung problem sa natin, sa professional basketball arena natin, kasi hindi siya organized. Kung hindi siya organized, kumbaga masyadong ang daming configuration. So hindi talaga yung sabihin mo, unlike pag nakita mo sa America or in the other matured markets, talagang merong pinatutunguhan yung professional atmosphere. No? Kasi pero what's so inspiring about this kid, hindi siya humihinto. Na kahit na ganun ang kanyang ginagawa ngayon, driver at nag-aaral, hindi siya humihinto sa kanyang mga pangarap at hindi niya ikinahihiya na ikwento na siya ay dating sikat na manlalaro ng basketball. Ma'am Maru, maaari pa namin malaman ang kanyang pangalan. Baka siya ay nakikinig ngayon, di ba? Hello, Jasper, Patrick. I-check niyo na yung IG. I-check na yung IG. Mr. Jasper Patrick Bowak, magandang hapon sa'yo. Sana po ikaw ay nanonood, nakikinig. Ayan. Nice story. Ng story ng... maraming salamat sa iyo at na-share mo yung story mo kay Ma'am Maru na ngayon ay nakapapakinggan ng ating mga kapanalig yung hapon buong dito Pilipinas. sa Airball. Buong Pilipinas, no? Dito sa Airball sa Diskurso Totoo sa Radyo Veritas 846. At ayan, bago tayo magpatuloy ulit, meron tayong ulit mga konting paalala. Okay. Yes. Diskurso Totoo. Balikan lang natin ang RWE mga kapanalig. Alam nyo ba na para sa maliit na halaga ay tiyak may matututunan ng inyong mga anak sa larangan ng basketball? Yes, for only 6,500 pesos, may 10 sessions na ang inyong mga anak na siguradong magle-level up ang kanilang galing. Kaya rise, work, excel, and elevate your game dito sa RWE Basketball Academy. For more information, log on to website www.rwebasketball.com or Facebook page www.facebook.com/rwebasketball. Diskurso Totoo. Ayan. Pwede ba akong bumate? Ay, sige. Ayan, sige. Bigyan natin ay 1 minuto naman para yung mga nanonood sa atin sa Facebook. Magandang hapon na sa lahat ng kapanalig na nanonood sa Facebook, sa YouTube. Ayan, sana po kayo ay
talaga nakikinig. Oo nga, at nanonood ang aking nanay, Rosie Alabastro Pahati, na palagi akong pinagbibilinan na magdasal lagi. Ay, binabati ko. Oo, binabati ko nga pala, sorry. May nagpapabati pala. Ayan, si Harvey Mallorca ng driver ng shuttle service ng MCL at sila Kuya Ging. At saka binabati ko nga rin palang aking nanay, si Na nag-enjoy Terry sa Batangas. Sana all. Ako rin, meron. Si tita ko, si Christina Acetre, si tito, ayan, yung pinsan ko, at syempre, ayan, lola ko, si Telma Acero, ayan. Ako, happy birthday sa dalawa kong pinsan, mga mahal kong pinsan, si Irel Jaya Trinidad at saka si Fidel Derama. Happy birthday, guys. Miss you. At pala si Daddy Coach ko, Daddy Coach, Pinakagwapong empleyado ng AGC, si John Francis Hidalgo. Ayan, belated happy birthday, John Francis. Happy birthday sa kanya. Happy birthday to you! Sa papa ko rin. Kita mo hanggang radyo, babatiin ka namin. Ganun ka namin kamahal. At kay Jason Pulga na laging nakatutok Ayan. dito sa Diskurso Oo. Totoo. And Thank you. speaking of pagmamahal, ito na, speaking of pagmamahal, observation ko lang naman bilang sa mga nagmamahal sa basketball. Diba? Sa mga nagmamahal sa basketball, pansin ko lang naman na hindi ko alam kung napapansin nyo rin, no? Yung medyo bumababa ang viewership ng PBA. Sad ako Ng dyan. Kasi hindi na ako nanonood. Super fan na. Ayun! Pero tayo. Super fan ako nung 90s talaga. 90s. Kasi Kasi syempre, Hinebra. Iba sila Jaworski. Hindi mo pwedeng maipagkumpara ang galing ni Jaworski, Lala Jaworski. Well, though, hindi ko na naabutan. 1998 ako eh. At saka yung mga Crispa Toyota Oo, feud, diba? 70s. Grabe naman yung Crispa Toyota na yun. Naalala mo pa, Maru. 1975 kasi nag-start ang PBA. May nagkwento lang sa akin. Napaghahalataan ang mga edad. Ayan. May nagkwento lang sa akin actually. Ayun. May nagkwento lang. Ito rin, ito naman, hindi naman kwento to. Ito na talagang data natin. Ayon sa Nielsen data nung July 2024, PBA pa rin ang pinaka-popular sports program pa rin naman sa Pilipinas. So hindi totoong bumababa yung viewership nila? But wait, there's more. Okay. But wait, there's more. Tawag dito, syempre, nearly 1 million viewers sila per game. It is much more higher, of course, sa UAP, sa MPBL, even sa NBA na 218,400. Hindi tayo masyado mahilig sa NBA. Pero, tagbo dito, though that's the numbers, no? Pero hindi mo pa rin mapagkakaila na pag nakita mo sa social media, pag nakita mo sa kahit sa kalye, mas napag-uusapan ang UAAP, ang MPBL. PBA hindi na masyado. Syempre, tanong na lang, ano pre, Hinebra ka ba? Ano pre, Meralco Bolts ka ba? Rain or shine, di ba? Di ba, chairman? Di ba? Doon ka nga magtataka eh. Alam mo yung level of basketball ng Pilipinas, sobrang taas. We are one of the highest in terms of capability sa buong mundo sa basketball, no? Yung rank natin, grabe. Makita mo yung Gilas, ang tinatalo niyan mga big teams, no? Talagang hindi biro, nakakasabay ang Pilipino, no? Pero magtataka ka, even though na ang skill set ng players natin, ng teams, ng coaches, ang tataas na, bakit nagde-decline yung viewership? Sa akin kasi I think it really is dependent on the concept na inaano kasi ang basketball kasi it's an entertainment. Kaya ka nanonood ng basketball dahil gusto mong ma-entertain, di ba? Ang problem natin kasi basically yung PBA, kumbaga same concept over the past 50 years, hindi na nagbabago. Old school, wala nagbago. Old school lagi. Nag-stick talaga sila dun sa original eh. Alam mo, di ba tayo mga Pilipino, hilig natin sa halo-halo. Diba? Kumakain ka, halo-halo. Gusto mo halo-halo lang. Chapsoy. Nagutom tuloy ako sandali. Halo-halo. Dali lang Chair. Halo-halo. Pwede padala dito, Chair. Summer. Mainit-init. Even sa mga TV shows, di ba? Ang gusto natin, may kantahan, may sayawan, may patawa. Lahat na halo-halo, lahat ang gusto natin, di ba? So, yung concept ng PBA, medyo naging bland na siya. Hindi na siya actually, yung UAAP. So, may drama yan. Pag sinabing drama, syempre, mga estudyante yan na eskwela from their different schools. Ano, Ateneo, yung mga maririnig mo, Ateneo, ano ba yan? Mga Lasal. Di ba? Aran sila, di ba? Ang lakas ng asaran nila kasi they belong to something. So, kailangan mag-change ng concept. Kailangan di ba? Kagaya tayo. Sa ating diskurso, pinag-uusapan natin balita, susunod si Lolo Kiko,
mayang konti sports naman, mayang konti chismisan naman. Di ba? Dito lahat. Halo-halo tayo sa programa na kung saan dasal tayong lahat at mga kapanalig natin. No? Actually, Chairman, naisip ko nga since nabanggit mo yung halo-halo, ito magandang idea sa MPBL, lalo na lumalaki at per region, tama 'di ba? Per city. Per city sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Very creative lang. Very creative lang. Magkaroon ng isang game. Kunyari, mga taga Lapu-Lapu, ano ang native nyo, nasuot nyo. Yan ang gagamitin nyo sa laro. Or inspired. Dress in costume. Inspired. O, di ba? O, Design lang. Mga taga Binyan, puto. O, may puto. O, di ba? Di ba? As in, kumbaga, hindi na lang mismo basketball. Para ma-promote din yung kultura nila, di ba? yung tradition, di ba? At saka it's a really idea. good parang background. Pag may mga foreigner, akala ko basketball lang, bakit parang ang daming bago sa kanila? Walang ganito dito sa, di ba? Tayo lang ang meron Oo doon. nga, oo. Di ba? Explore culture. Yung uniforme ng isa, ubod na iksi ng shorts. Yung iba, pahabaan. Paano kang uniform, Dorian? Hindi uniform na uniform. UAAP tsaka NCAA, pwede, di ba merong concept na batang PBA? Collab. Oo, yung age groups, yung mas bata, di ba? Yung mga talagang bata. I mean, there are several ways to actually, a million ways to skin a cat. Kumbaga marami kang paraan kung paano mo but you need something creative. Even naman ng NBA nagde-decline sa viewership, kaya nga they're changing the rules of the game. Dati pwede mong hawakan yung mga players para hindi sila makalipad. Ngayon, hindi na po pwede. So, nag-iiba din yung rules nila para lang maging exciting yung game. So, siguro yun lang sa atin kasi masyadong conservative yung ating mga leaders sa PBA. Baka gusto nilang i-preserve lang yung pero in today's entertainment world, tignan mo nga ang vlogging, tignan mo nga ang ating social media. Kailangan iba-iba ang gawin mo para lang sumikat ka. Correct. Umangat from others, di ba? Angat sa iba. Oo. Pero sana positibo yung inyong ginagawa. Wag naman negative. Para sa basketball, di ba? Yes. Kasi eto, pansin ko lang din, Chairman, nabanggit mo kasi may binabago sila pagdating sa NBA. Yun nga, yung pagdating dun sa mga hindi mo na pwede hawakan, it's mostly parang nagiging low-key changes sila. Pero of course, nandun din kasama yung uproar na negative reactions ng mga fans kasi sasabihin nila, bakit hindi na tinatawag na traveling yun? Samantalang kunyari, makikita mo, si Harden, nakakailang hakbang na, hindi pa tinatawagan ng traveling, di ba? Yun yung nakakapagtaka doon ngayon, magulat ko sa parang they're changing the rules kasi dahil iba na athletic na yung mga tao ngayon, nakita mo naman lalaki ng mga player, ang tatangkad, ang bibilis, iba na yung galawan nila kumbaga, kaya nga nag-evolve yung sport, no? Lumakas yung katawan ng mga bata. Grabe na, makita mo, pag tumira ng 3 points, palayuan. So, to make the game exciting, kailangan lang mo ng creativity yung rules mo. No? Kaya nga, di ba sa PBA, nag-try sila ng 4-point shot. Tayo lang sa buong mundo ang may 4-point shot. May 4-point shot. 4 points. Sabi ko sa'yo Special. Binanggit mo yun last time. And ginawa nila yon para ang mangyari, magtitira ng 3 points ang Pilipino, no? Kasi gusto nila, kasi nga new wave of puro 3 points ang game. So maraming method kung paano mo paging exciting yung game. No? So it's really adjusting the rules. At katulad ng suggestion mo, mag-costume ng puto. Sana dapat may balik yung hilig ng mga kabataan sa basketball kumpara dati. Speaking of kabataan, kasi Chair, mabalik lang tayo ng konti. Nabanggit mo kanina yung PBA Junior. Balita ko meron din yung MPBL Juniors. Tungkol ba saan yun? Ayan, alam mo yung noong una kasi di ba yung MPBL concept per city, no? Yung city na kung saan yung professional players nandun sila. Yung MPBL Juniors naman, yan naman yung mga bata from 21 below. Tapos naka-tie up din sa LGU. Alam mo, napakaganda ng konsepto kasi ang bottom line dyan, merong training ground yung mga bata. Kasi you have to organize yung way ng pagtuturo ng basketball. So yung mga per city, ikaw from Binyan, from Bacoor, from Mandaluyong, from Antipolo, iba-iba yung no? So yung mga teams na yan, yung naghahanap ng mga bata on different age group, which is the right way to go, no?
It is a very, So, very umpisa mo na brilliant, maaga. no, Oo. age, Habang no, bata na, pa. na ano talaga, na kumbaga sa pag-develop ng mga bata, no? So, yan, nag-develop niya si Mr. Keith Picasso, no? One of the ni Senator Manny. So, niya dyan, naisip niya, he wants to provide opportunity sa lahat ng bata. Kasi syempre, hindi naman lahat nare-recruit. Ilan lang naman ang schools, di ba? So, it gives an opportunity for them to shine. Maganda rin kasi dyan, Chairman, tawag mo dito, hindi lang sa, of course, maaga silang natitraining, maaga din sila nabibigyan ng spotlight and maaga na i-start yung career, di ba? Kumbaga, mga taong to na sundan, kunyari, sabihin na pangalan niya Mark. Ayan, si Mark na edad na 21, nag-training sa ganito, ito na siya, nag-start sa MPBL Junior, tapos sa MPBL na, kumbaga talagang Nag-training sa RWA basketball. Oo, pag-artista lang, di ba? Career pathing, oo. Ganda yung career pathing. May pattern Kasi kailangan natitrain sila habang bata. So you need to open up. Kasi ang basketball parang driving yan. Skill yan eh. So kailangan ginagawa mo yan everyday. So ngayon, marami talagang skillful sa atin na mga bata. Ang problema nga lang, at an early age, kailangan dinidevelop na yan. Sa Europe, may mga basketball schools na kung saan, bata pa lang ini-expose na. Oh. They're already training them. Si Luka Doncic was a product of that. Si Luka went to the NBA 19 years old, 19 or 18 years old pa. But he was already a professional player when he was 15 years old. Grabe. Ngayon ko lang nalaman yun. He came from a war-torn country. So kung tayo rin sa Pilipinas, syempre may mga bata na nasa poverty line, 'di ba? Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, maraming bata ang maiaangat mo out of poverty to become sportsmen. Sana mga kababaihan din. Oo, mga And, kababaihan, not only the boys. Oo. Kumbaga lahat kasi yan it's a different way of thinking. Kaya sinasabi ko, kailangan ng partnership ng private company tsaka ng LGU. Kasi palagsama yung dalawa, powerful combination yan when it comes to sports development. Chairman, matanong ko lang naman, when it comes to sports development, meron ka bang recommendation para sa mga bata na gustong matuto mag-basketball at an early age and sa mga talagang nangangarap, sabihin na natin hindi lang PBA kundi MPBL, meron ka bang marirecommend na basketball clinic para sa mga, lalo na sa mga kapanalig natin na nakikinig ngayong hapon? Alam mo, daming mga club teams na tinatawag, no? Sikat na sikat yan. Makita mo, sobrang dami. Meron din tayo sa atin, yung RWE Basketball. It's a basketball academy na ang pinoportray natin dyan is really yung mga kabataan natin na mabigyan ng opportunity na makapaglaro, no? Tapos, may pathway towards academics. Ibig sabihin, merong partnership with the school na ang gagawin dyan ng school, it's a big university, makakuha ng talents from the grassroots. Diba? So yan yung very, very important na ating gawin. Okay. So, nako, Nako, talagang kapag Chair, nagkakasarapan ng Bitin na naman ang usapan. Hindi na natin napapansin ng oras at mukhang hanggang doon lang ang meron tayo ngayong hapon na ito. Pero batiin natin si Jay Sebastian ng Socorro, Cubao, kasi siya ay paboritong AM station daw niya, ang DZRV 846. Jay, thank you sa iyong pakikinig at panonood. And shoutout sa kumari ko, LG and my King Group. May king-kingan? Yes. Oo. Anyway, nako mga kapanalig, tayo po ay kailangan ng magpaalam kahit masarap ang usapan. Pero kung kayo'y bitin sa kwentuhan, meron po tayong follow-up podcast. Ito po yung host syempre ni Chairman Dr. JP Aklan. Abangan. Dito po itutuloy ang diskurso ng mga nagbabagang paksa sa diskurso totoo uncensored. Oo. Pero ito po ay mapapanood nyo sa diskurso website na po namin. Diskurso.ph, diskurso.ph at sa ating mga social media pages din po. Kaya like, subscribe, and engage na sa ating diskurso.ph. Ayan. Diskurso on air din sa Facebook. Diskurso on air. Ayan. Okay. So talagang kailangan It's na natin. bye-bye time. Ano susunod sa atin, partner? Mamaya po meron pong healing mass dito po sa Veritas. Pangungunahan po ito ni Reverend Father Mark Anthony Ferrer. Kaya wag po kayo maglilipat ng inyong talapihitan. Healing mass po sa Veritas. At magpapaalam na po kami. Syempre, ako po si Maru Pahati Sarne. This Friday, Martin
Martes on Air. Ace Acero, Airball. Dr. JP Aklan. JP Aklan. Maraming salamat sa inyo and looking forward to Friday para sa Marites. Yes. At mga kapanalig, sumainyo Inyo ang ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Diskurso Totoo. Totoong balita, makatotohanang usapan dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso Totoo.